Hmm? Alam naman natin na dalawa yung main yung dalawa yung pangunahing venues ng rally ngayon, no? Ang isa yung sa Luneta, yan yung sa Iglesia ni Cristo. Pero may rally doon sa EDSA People Power Monument. Ang nag-organize noon ay yung United People's Initiative, UPI. Kasama diyan sa UPI na yan, kasama rin nila doon yung Kingdom of Jesus Christ. Doon din daw nagsusuporta sa rally doon sa EDSA PPM. Pati mga Jesus is Lord nandun. Kasi kumbaga yung Iglesia ni Cristo, solo nila yung Luneta, ayaw nilang magpasama doon. Ayaw nilang magpasanib doon. Sa katunayan, kanina, yung grupo ng mga DDS gusto sanang mag-join, sumali doon sa rally ng iglesia. Hindi sila pinapasok. Kaya ang ginawa ng mga DDS, nag-rally na lang sa liwasan. Pero itong sa EDSA PPM, ito yung United People's Initiative. Ito yung mga retired generals, mga retired military officers, katulad yan. Yung nakikita nyo sa picture, mga kabunyog, sila yan eh. Yan yung mga officials nung panahon ni Duterte. Sila, yan eh, ito, sila Esperon. National Security Advisor ito nung panahon ni Duterte, yung nasa kanan. Si Esperon yan eh. Yung nasa kaliwa naman, sino ba yan? Delpin Lorenzana yan, di ba? Kasama sila sa mga nagrally kanina doon sa EDSA PPM. EDSA People Power Monument. Pero nagkaroon daw ng tensyon ayon sa mga balita, ayan mga kabunyog, tingnan nyo yung news ng TV Patrol, tingnan nyo sa baba. Tensyon, sumiklab sa gitna ng protesta sa People Power Monument. Yan ano po yan? Ayon dyan sa balita ng TV Patrol, nagkaroon ng tension doon sa EDSA People Power Monument. Kasi yung mga nagsasalita, yung mga speeches ng mga speakers, medyo mainit na. Medyo mainit na. Kaya nung mainit na daw yung talakayan, yung mga mainit na yung itong mga speakers, nananawagan na talaga ng parang pag-aalsa. Pagpapatalsik na kay Marcos, nakialam na ang mga pulis. Sila, pinatitigil sa kanilang mga pagsasalita na kasi yung permit pala ng mga nagrarally doon sa EDSA People Power Monument, nang kumuha sila ng permit, ang kondisyon pala doon, hindi sila magsasalita ng mga seditious. Kumbaga, kapag ang kanilang mga speeches ay medyo seditious na, kumbaga nananawagan na ng mga pag-aalsa, pag-aaklas, ipapatigil. Kumbaga, talagang binabantayan sila, mga kabunyog, mga kababayan. Binabantayan ng mga pulis. Actually, kunti lang naman yung DDS daw nandun. Ayon sa estimate ng TV Patrol, pinanood ko yung balita na yan, 2,000 lang. 2,000 lang. Ay nung tayo yung nagrally dyan noong impeachment ni Sara, yung bunyog yung nanawagan 1,000 tayo noon. 1,200. Ay ito, DDS na yan, buong pwersa na nila yan. Ang ayon dyan sa balita ng TV Patrol, 2,000 lang. 2,000, ibig sabihin kukunti. Talagang ang mga DDS, hindi sila nakakapag-mobilize ng malaking bilang. Ang nakakapag-mobilize ng malaking bilang, yung Iglesia ni Cristo, ay talagang may tao yun. Pero ayaw naman ng Iglesia na Cristo na haluan yung rally nila ng mga DDS. Kumbaga sila, Iglesia ni Cristo lang sila. Alam kasi ng Iglesia ni Cristo na mainit ang panawagan nitong mga DDS eh. Ang mainit ang panawagan doon sa EDSA PPM. Kasi ang nag-organize ng rally doon yung UPI, yung United People's Initiative. Yan yung grupo nila ng mga retired na mga officials ng AFP. Sila retired Major General Pukis, retired General Orlando De Leon,
sila retired Captain Dado Enriquez, yung mga vloggers na mga retired military officers, si retired Macana, retired General Macanas, sila yon, magkakasama sila dyan. Kasama din nila dyan sila, Greco Belhica, yung mga PDP laban. Oh. Tapos yung mga iglesia, yung mga Jesus is Lord sa KOJC, dyan din sila sa EDSA PPM. Pero kahit na, nandyan na yung pwersa ng DDS, 2,000 lang. Ang pulis daw na nandyan, 1,500. Adi halos pareho lang ng bilang. Halos pareho lang ng bilang. Oh. Kaya ang dito mga kabunyog, pero yun na nga, ang balita dito, nagka-tensyon kanina. Nagka-tensyon. Kasi masyado nang mainit yung mga talumpati, yung mga speeches ng mga nagsasalita dun sa stage. Medyo winarningan na ng mga pulis. Ay kasi nung naglakad sila ng permit pala, ang kondisyon sa kanila, babantayan sila. Kapag ang kanilang mga speeches ay masyado nang mainit, pipigilin sila. Yun ang nangyari kanina. Nakipagmatigasan yata yung mga rallyista na hindi sila titigil. Ang mga pulis naman, kapag hindi niya kayo tumigil sa mga salita ninyo na medyo nagbo-border na sa sedisyon, nananawagan na siguro ng pag-aaklas, ititigil yung rally. Kaya nagkaroon daw ng tensyon. Kanina, ang mga nandun na mga leader ng mga retired generals na in-interview yan, si Lorenzana, yan, nakikita nyo dyan. Si Lorenzana, alam naman natin, yan yung DND, Department of National Defense Secretary nung panahon ni Duterte. Nandun din si retired General Esperon, Hermogenes Esperon, National Security Advisor yan. Mukhang yung rally sa EDSA PPM hanggang lang naman alas 10. Akala ko 3 araw din sila. Akala ko sasabayan nila yung Iglesia ni Cristo. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito? Yung mga retired generals nananawagan sana sa mga taong suportahan daw sila. Pero walang umattend. Kukunti. 2,000 lang ayon sa media. Media ang nagsabi niya na, hindi ako. Sabi ng ABS-CBN, 2,000 lang ang umattend. Ang pulis na nandun, 1,500. Halos para kapareho ng bilang. Wala talaga. Hindi magtatagumpay ang yung mga panawagan nila ng people power, people power. Kung gusto sana nila, magsanib yung iglesia at saka sila. Kaya nga pumunta sana sila doon sa kanina yung grupo ng Hakbang ng Maisog, pumunta sana sa Iglesia ni Cristo. Hindi naman pinapasok ng iglesia. Pinagtabuyan. Kaya wala. Itong sila Eric Celes, hindi naman talaga nakakapag-mobilize ng maraming DDS. Wala na talagang pwersa ang DDS, yan ang malinaw dyan. Ang problema, ito na nga yung kanilang taya-bato. Ang huli na nila itong hirit. Kumbaga, all-in na ito. Ang problema, kung all-in na yan, tapos ganyan, maliban na lang kung bukas biglang dumami ang tao. Pero, hindi. Dapat ngayon, hindi sila dapat dumami na mula kaninang umaga. Dapat ngayong gabi, padagdag ng padagdag yung tao. Palaki ng palaki. Ay wala pabawas daw ng pabawas, sabi nung media na nag-cover. Ang inaasahan nila, parang magsasanib yung grupo ng EDSA People Power Monument saka yung mga Iglesia ni Cristo. Ayaw din ng Iglesia ni Cristo eh. Anyway, abangan natin bukas. Baka bukas sila magmumobilize ng malaki. Pero ngayong gabi daw, uwi na alas 10. Mukhang ang binigay lang sa kanilang permit hanggang alas 10. Kaya parang yung pinoproject nila nadadagsa ang tao. Sabi ni Greco Belhica, ayan, dahil sa mga expose ni Saldi ko, sigurado dadagsa ang tao sa EDSA People Power Monument. Wala naman. Wala halos. Lalo na bukas na may pasok na. Ay kung ngayon nga na walang pasok, Sunday, kukunti ang tao, lalo na bukas. Kaya ito mga kabunyog. Kumbaga, itong pwersang ito na pinapakita ng mga DDS, wala na. Wala na. Ang talagang may malaking bilang sana, yung iglesia. Ayaw naman ang iglesia na mahaluan ng DDS.
Tinabo yung mga DDS kanina eh. Oh, itong sa EDSA PPM, ito talaga yung DDS. Kukunti naman, 2,000 lang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,